Patawad, Iniego. Patawad. Hindi ko sinasadya. Hindi dapat ganito. Salamat, kaibigan. Ayoko na, tay. Ayoko na manggamot. Ayoko na. Hindi mali ang desisyon mo, anak. Alam kong mabuting bata sa Inigo. Sinunod niya lang ang ama niya dahil ayaw niyang maiwan. Hindi siya masama. Wala siyang kasalanan. Alam kong masakit pero tandaan mo, ang tunay na Inigo. Yung Inigo na kaibigan mo. Yung batang sabay mong lumaki. Nagpapasalamat sa iyo. Dahil pinutol mo agad ang sungay niya bago pa siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Subalit ay, hindi ako pinapatulog ng konsyensya ko. Dahil winakasan ko ang buhay ng matalik kong kaibigan. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Bago ang lahat, magpakilala muna ako. At maraming salamat po, Sir Casper, sa pagbigay mo ng buhay sa kwento kong ito. Ako si Santino. Isa na akong albularyo ngayon. Hindi na ako kasing lakas gaya ng dati. Pero dala ko pa rin ang mga kwento ng aking kabataan. Noong mga panahong nagsisimula pa lamang ako sa panggagamot. Nasa dugo na talaga ng pamilya namin ang pagyakap sa espiritual at natural na paraan ng pagpapagaling. Babae man o lalaki, pare-pareho kaming tinatahak ang landas na ito. Bata pa lang ako, nasabihan na ako tungkol sa mga obligasyon ko. Kapag tumuntong na raw ako sa tamang edad at kaya na ng kaluluwa ko ang kapangyarihang ipagkakaloob ng kalikasan, sisimulan ko na ang tungkulin ko. Tanggap ko naman iyon at masaya ako roon, lalo na't iyon ang aking kinalakihan. Kilala ang pamilya namin sa ganitong gawain, kaya kahit sa eskwela, hindi maiiwasan ang mga papuri sa akin at sa mga pinsan ko. Kumbaga, nakuha namin ang respeto ng lahat dahil sa dami ng natulungan ng angka namin. Pero kahit ganun pa man, hindi rin kami ligtas sa mga matang mapanghusga. May mga nagsasabing ang ginagawa raw namin ay kalokohan lang. Napanlilin lang daw ang lahat, lalo na ang mga galing sa syudad, yung mga bago sa baryo namin. Wala silang paniniwala sa anuman kung hindi nila nakikita sa libro o sa laboratorio. Pero kami, hindi namin kailangang ipalawanag ang paniniwala naming minana pa ng mga ninuno namin. Sa totoo lang, mas malalim pa ang ugat ng kaalaman naming ito kaysa sa mga aklat na sinusunod nila. Sa bawat paggaling ng isang may sakit, sa bawat nawawalang kaluluwa na naibabalik, lalong tumitibay ang pananalig ko sa landas na tinataha ko. Pero sa likod ng lahat ng ito, ay may isang pangyayaring pilit kong kinakalimutan. Isang pangakong nasira at isang kasalanang hanggang ngayon, hindi pa rin ako napapatawad. Dito nagsimula ang tunay kong kwento. Hindi muna bilang isang albularyo. Sisimulan natin sa bilang isang binatang unang beses lang umibig at unang beses ding nagkamali. Nagsimula na akong magsanay sa edad na 10. Unti-unti akong isinama sa mga gawain sa bahay, lalo na sa mga ritual na panggagamot. Tumutulong ako sa paghahanda ng mga halamang gamot, paglilinis ng altar, at sa pakikipag-ugnayan sa mga matatanda naming gabay. Madalas din akong magbasa ng mga lumang libro
na iniingatan pa ng mga ninuno namin. Mga kasulatang isinulat sa sinaunang baybayin, mga orasyon at mga dasal na tanging ang may basbas lang ng kalikasan ang may karapatang bigkasin. Pero ang pinakapaborito kong bahagi ay ang pakikipag-usap sa mga halaman. Oo, sa mga halaman. Hindi lang sila basta damo sa paligid. Bawat isa may pangalan, may damdamin at may layunin. Bawat dahon, bawat ugat, may kwento. Natutunan kong makiramdam, makinig, at unawain ang mga bulong nila. Lalo na kapag may dumarating na panganib. Nagkaroon ako ng kaibigan nun. Kapitbahay lang namin siya. Ang pangalan niya ay Iniego. Kasing edad ko lang siya at mula rin sa pamilyang tahimik at simple ang pamumuhay. Pero kahit magkaiba kami ng mundong ginagalawan, naging malapit kami sa isa't isa. Siya ang unang tumanggap sa akin, hindi bilang albularyo sa hinaharap, kundi bilang santino lang. Wala siyang pakialam sa mga orasyon o ritual, at hindi rin siya takot sa mga kwento ng kaluluwa o aswang na kadalasang ikinakwento sa amin tuwing gabi. Ang mahalaga sa kanya ay magkaibigan kami. Alam niya sa lahat sa akin, tawa, sekreto, galit at lungkot. Kasama ko siya sa bawat tagbo ng kabataan ko. Kapag nahihirapan ako sa mga aral o sa bigat ng responsibilidad, si Iniego lang ang nagpapagaan ng pakiramdam ko. Alam ko naman na mas mabigat ang buhay ni Iniego kumpara sa akin. Lalo na't nanay lang ang kinalakihan niyang magulang. Matagal na raw naghiwalay ang mga magulang niya at naiwan ang papa niya sa dati nilang tinitirhang lugar. Hindi na rin siya kailanman dinalaw. Ni kamusta man ito? Tahimik lang si Iniego sa usaping pamilya. Hindi siya nagbubukas ng paksa niyon. Pero kita sa mga mata niya ang lungkot na pilit niyang itinatago sa mga biro at kwento niya sa akin. Kapag gabi at nagkukwentuhan kami sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat lang ng bahay nila. Minsan, bigla na lang siyang tatahimik at titingin sa malayo. Naiintindihan ko siya. Kaya kahit bata pa ako noon, pinilit kong punan ang kakulangan. Kung may bagong natutunan ako sa mga panggagamot, sa kanya ko unang ipinapakita. Kapag may ani sa bakuran, laging may bahagi siya. Kapag may dasal sa altar, palihim ko siyang isinasama sa panalangin ko. Dahil sa totoo lang, hindi lang siya basta kaibigan para sa akin. Para ko na rin siyang kapatid. Palaging sinasabi sa akin ni Iniego na kahit gaano man kasakit ang nangyari, kapag nagparamdam ang tatay niya balang araw, kakausapin pa rin niya ito. Hindi raw niya kayang sayangin ang pagkakataong iyon. Ang pagkakataong makausap muli ang taong minsang tinawag niyang papa. Pangarap talaga ni Iniego ang isang buo at masayang pamilya. Sabi nga niya, kahit wala na silang balikan ng nanay at tatay niya, basta't magkaayos lang sila, sapat na iyon sa kanya. Hindi siya nawawala ng pag-asa kahit pa taon na ang lumilipas na wala siyang naririnig ni anino man ng ama niya. Kapag nakwento niya iyon, palagi siyang nakangiti. Pero may lungkot sa likod ng ngiting iyon na hindi niya kayang itago sa akin. Ako lang yata ang nakakapansin kapag nananahimik na ang mata niya habang masaya ang labi. Hinahangaan ko siya sa paninindigan niya, sa tapang niyang humawak sa pangarap na para sa iba'y imposibleng mangyari. At sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit mas lalo ko siyang minahal. Sobrang bote rin ng pamilya ko kay Iniego.
Para na rin siyang tunay na anak sa paningin ng mga magulang ko. At apo naman sa mga lolo't lola ko. Wala silang kaarte-arte sa pagtanggap sa kanya. Kahit alam nilang hindi siya kadugo. Itinuturing siyang bahagi ng pamilya ko. Malaya siyang maglabas-masok sa bahay namin. Parang bahay na rin niya yon. Kumakain siya kahit walang paanyaya. Natutulog sa sala o sa kwarto ko kapag ginabi na kami sa kwentuhan. At kahit sa pagligo, doon na rin siya kadalasan sa likod bahay namin. Minsan nga pagkaramdam ko mas paborito pa siya ng lola ko kaysa sa akin. Lagi siyang may bit-bit na tinapay para kay Iniego. At kapag may sakit siya, parang mas nababahala pa sila kaysa kapag ako ang may lagnat. Pero hindi ko iyon kinakainggitan. Ang saya ko lang na may isang taong hindi kadugo pero minahal ng pamilya ko na parang isa rin sa amin. Sa dami ng alaala naming magkasama, tawa, laro, palihim na iyakan, at mga pangarap habang nakatingin sa bituin, hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na ang lahat ng ito'y magbabago. Pero kung gaano kami kabukas at kadaling tumanggap kay Iniego, kabaliktaran naman ang karanasan meron siya sa sarili niyang pamilya. Ang totoo, hindi maganda ang ugali ng pamilya ng nanay niya. Mga kamag-anak na tila ba laging may kinikimkim na galit. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero sabi ni Iniego, parang kasalanan niya ang pagkakaroon niya ng ibang apelyido, ng dugong galing sa ama niyang matagal nang nawala. Lagi raw siyang pinag-iinitan sa loob ng bahay. Sa maliliit na bagay, siya ang napagbubuntungan. Kapag may nawawalang gamit, siya ang sisisihin. Kapag may hindi nagawa ang iba, siya ang pagagalitan. Hindi man siya sinasaktan sa pisikal na paraan, ramdam mo sa mga mata niya ang sugat na malalim. Madalas niyang kinikwento sa akin habang nakaupo kami sa likod ng bahay. Habang ginugupit ko ang dahon ng sambong o di kaya ay dinidikdik ang luya, na minsan gusto na lang niyang umalis sa lugar na yon. Kaya nung sinabi ng mga magulang ko na gusto na nilang ampunin si Iniego, ay natuwa ako. Sobrang saya ko nun. Pero kahit gaano kaayos ang lahat, ayaw talaga ng nanay niya. Laging galit, laging kontra. Kesyo anak pa rin daw niya iyon kahit anong mangyari. Kahit na parang ayaw naman niyang alagaan. Maraming beses naming sinubukang kausapin ito, pero wala talaga. Lagi na lang niyang sinasabi, "Hindi ko ibibigay ang anak ko." Paulit-ulit iyon. Kaya kahit gusto ni Iniego ay wala siyang nagawa. Naiipit siya. Alam kong gusto niya ng pinabagong simula, pero hindi niya kayang talikuran ang nanay niya. Madalas ko siyang abutang tulala sa may hagdan. Tahimik lang, minsan naiiyak. Pero pilit na pinipigil. Pag tinatanong ko kung ayos lang ba siya, simpleng tango lang ang sagot niya. Pero kilala ko si Iniego. Kahit walang salita, ramdam ko na ang bigat-bigat ng dinadala niya. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo akong nahuhubog sa panggagamot. Mas lumalalim yung kaalaman ko sa mga halamang gamot, sa mga dasal, sa mga orasyon. Hindi na ako tulad nung dati na taga-abot lang. Ngayon, ako na mismo ang nag-aasikaso sa mga may sakit na dinadala sa amin. Minsan kahit wala si tatay o si lola, kaya ko nang magpatuloy ng ritual. Natutunan ko na rin makiramdam kung kailan may masamang espiritu, kung kailan may sumpa, kung kailan kailangan ng mas malalim na dasal. Seryoso ako sa ginagawa ko. Hindi ko ito basta tungkulin, kundi parte talaga ng pagkatao ko. Kaya minsan, pag nagkakatuwaan kami ni Iniego, bigla niya akong itinitigil sabay sabing,
Oh, ayan ka na naman. Parang matanda na magsalita. Sasagot lang ako ng tawa. Pero totoo naman eh. Pagkaramdam ko mas mabilis akong tumanda kaysa sa edad ko. Habang siya nananatiling palatawa, palabiro at puno ng pangarap. Ako naman, parang unti-unting sinasanay ang sarili sa bigat ng mundong pinili ko. Hindi ko lang alam sa paglalim ng pagkakaintindi ko sa mundo ng panggagamot. May kapalit pala. Hindi ko na malayang unti-unti na rin akong napapalayo sa taong pinakaayaw kong saktan. Noong naging abala ako sa pagsasanay at panggagamot, bihira na kaming magsama ni Iniego. Hindi na tulad dati na halos araw-araw siyang nasa bahay o magdamagan kaming magkausap sa labas. Ngayon, mas madalas akong nasa loob ng kwarto, nagbabasa ng mga dasal, nag-aayos ng mga dahon o tumutulong kay tatay kapag may mga nagpapagamot. Pero kahit ganun pa man, alam kong naiintindihan niya ako. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtampo. Tahimik lang siyang nandyan pa rin. At kapag nagkakaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap, parang walang nagbago. Pero kahit anong pag-unawa niya, alam kong may mga gabing mag-isa lang siyang nakaupo sa labas. Hinihintay kung lalabas ba ako o kung may oras pa ba ako sa kanya. At ako naman, sobrang dami ng iniisip ko sa panggagamot. Hindi ko na napapansin na unti-unti na pala siyang lumalayo. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na lang na nagkakausap na pala sila ulit ng tatay niya. Wala siyang sinabi kaagad sa akin. Sa ibang tao ko pa narinig. Sa isa naming kapitbahay na tsismosa. Pero imbis na magtampo ako, ay natuwa pa ako. Masaya ako noon para kay Iniego. Kasi alam kong matagal na niyang gustong mangyari iyon. Paulit-ulit niya iyong kinukwento sa akin dati. Yung pangarap niya na kahit isang beses lang, marinig niya ulit ang boses ng papa niya. Yung kahit simpleng, "Kamusta ka anak?" ay sapat na raw para sa kanya. At ngayon ay nangyari na. Hindi man siya dumiretso sa akin para ikwento, naiintindihan ko pa rin. Siguro gusto niya munang namnamin mag-isa. Siguro ay ayaw niya munang masyadong ipagsigawan. Baka mawala ka agad. Baka takot siyang baka sa oras na ikwento niya, biglang maglaho ulit ang papa niya sa buhay niya. Kaya ang ginawa ko ay hinayaan ko na lang. Hindi ako nagtanong, hindi ako nagdemand. Kasi masaya ako para sa kanya. At yun lang ang mahalaga sa akin noong mga panahong iyon. Pero hindi naman sila nagkaayos ng nanay at tatay niya. Sadyang si Iniego lang talaga ang dahilan ng pagdating ng ama niya. Yung tipong dumating lang para sa kanya. Hindi para ayusin ang pamilya. Hindi para bumalik. Kundi para makita lang ulit ang anak niya. Alam ko kahit papano, masaya pa rin si Iniego doon. Kahit paputol-putol, kahit hindi buo. Kahit panandilian lang. Basta't dumating. Sapat na sa kanya iyon. Hindi na niya inasahan na babalik ang dati. Pero at least ngayon, hindi na lang alaala ang tatay niya. May mukha na ulit, may boses, may presensya. Pero simula noon, napapansin ko rin na parang may nagbago na talaga. Hindi na siya kasing dala sa bahay. Hindi na rin kami tulad ng dating mag-usap. Kapag kinukumusta ko siya, laging okay lang ang sagot. Parang may pader na nabuo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung galing sa kanya o ako na rin ang nagsimula noon nang naging abala ako. Ayaw kong magtanong ng magtanong. Ayaw kong maging makulit. Baka nga ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Pero minsan, kahit wala namang sinasabi, ramdam mong may hindi gaya ng dati.
Hanggang sa isang araw, dumating siya sa bahay para magpaalam. Isasama na raw siya ng tatay niya. Kita ko sa kilos niya na sobrang saya niya noon. Parang gumaan bigla ang mundo niya. Sa wakas, malalayo na siya sa nanay niya. Sa mga kamag-anak na halos buong buhay niya ay naging dahilan ng lungkot niya. Masaya pa rin naman ako para sa kanya noon. Alam ko kung gaano niya hinintay ang pagkakataong iyon. Kung gaano niya pinangarap na makasama ang tatay niya, kahit hindi man buo ang pamilya. At ngayong nandyan na, sino ba naman ako para maging hadlang? Pero kahit anong pilit kong ngumiti, ramdam kong may mabigat sa dibdib ko. Hindi ko mapigilan yung lungkot. Siyempre, ayaw ko siyang mawala. Dahil siya lang yung taong pinagkatiwalaan ko. At di ko nakikita sa sarili ko na magkaroon ulit ng ganong klase ng pagkakaibigan. Nangako na lang kami sa isa't isa bago siya tuluyang umalis. Na pag nagkatagpo ulit kami, walang magbabago. Na hindi kami mahihiya sa isa't isa kahit gaano pa katagal ang lumipas. Na kahit saan man kami dalhin ng panahon, buo pa rin ang koneksyon namin. At parehas dapat kaming nasa mabuting kalagayan at hindi namin hahayaang maligaw ng landas. Simpleng pangako lang iyon, pero sa puso ko, parang yun na ang naging huling kapit ko sa kanya. Para bang kahit malayo siya, meron pa rin kaming bagay na sabay naming hahawakan. Na kahit anong mangyari, babalik at babalik pa rin kami sa pagiging matalik na magkaibigan. At iyon nga, noong nawala ang matalik kong kaibigan sa lugar namin, nagporsige ako sa ginagawa ko. Parang yun na lang ang natira sa akin, ang galing ko sa panggagamot. Kaya mas lalo pa akong nagsanay, mas lalo kong inaral ang lahat ng pwede kong matutunan. Unti-unti nakilala ako bilang isa sa pinakamagaling sa amin. Kahit bata pa ako noon, marami nang dumudulog at humihingi ng tulong. Nagkikita ko sa kanila yung tiwala. At sa tuwing may gumagaling o natutulungan. Sa kabila nito ay hindi pa rin nawawala si Inigo sa isip ko. Kahit gaano pa ako kaabala, kahit ilang taon na ang lumipas, palagi pa rin siyang sumasagi sa isipan ko. Minsan habang naghahanda ako ng mga halamang gamot o nagsusunog ng insenso, bigla ko nalang maiisip kung nasaan na kaya siya, kung okay lang ba siya. Hinihiling ko pa rin na mag-cross ulit ang landas namin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kulang. Parang may iniwang tanong ang biglaan niyang pag-alis. Gusto ko lang siyang makita ulit, kahit saglit. Para malaman kung natupad ba ang mga pangarap niya. Kung nahanap ba niya yung masayang pamilya na matagal na niyang inaasam-asam. Sa paglawak ng kaalaman ko, nagsimula na rin akong dumayo sa iba't ibang lugar dito sa Marinduque. May mga panahong ilang linggo akong wala sa bahay. Nakikituloy sa mga taong humihingi ng tulong. Gumagamot ng may sakit at humaharap sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Hindi lang basta panggagamot ang ginagawa ko. Kadalasan, kailangan kong makipaglaban. May mga nilalang na hindi basta-basta umaalis. Mga espiritong matigas ang loob. Mga masasamang aninong nagpapahirap sa buhay ng tao. At ako ang tinatawag para tapusin yon. Sa totoo lang ay hindi madali. May kapalit ang bawat tagumpay, pagod, takot at minsan. Sugat na hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Pero pinili ko to. At hanggat kaya ko, patuloy akong maglilingkod. Maraming mga kakaibang nilalang na ang nakaharap ko. Madalas talaga mga aswang, mga mangkukulam. Iba't ibang anyo, iba't ibang paraan ng panlilinlang. Pero pare-pareho ang layunin. Manakit, manggulo, at manira ng buhay. Buti na lang at madalas kong kasama si tatay sa mga ganoong tagpo.
Si tatay ang unang nagturo sa akin na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay dapat kaagad kalabanin. May ilan na naligaw lang, may iba na nangangailangan din ng tulong. Pero kapag aswang na ang kaharap, wala nang espasyo para sa pagdududa. Ang mga aswang daw kasi, wala talagang sinasanto. Bata, matanda, buntis, kahit sino. Mga panahon kasi na yun ay sobrang agresibo nila. Kahit pa sabihing biktima lang sila ng pangyayanggaw o nahawa lang sa oras na pumasok na sa sistema nila ang pagiging halimaw. Unti-unti na silang kinakain ng dilim. Nawawala na ang pag-iisip at natitira na lang ay gutom, galit at kasamaan. Minsan may awa pa rin akong nararamdaman. Lalo na kapag nalalaman ko ang pinagmulan nila. Pero sa huli, kailangan kong piliin ang mas makakabuti para sa mga nakakarami. Isa lang ang turo sa amin, kung may panganib dapat tapusin mo bago ito lumala. Hindi pa man din nangangalahati ang buhay ko. Madami na akong aswang na napatay, kaya hindi na ako natatakot. Kahit anong lahi pa yan, kahit gaano pa kalakas o kataas ang katayuan nila. Sa paningin ko, pare-pareho lang silang banta kapag sinakta nila ang tao. Sanay na ako sa panganib, sa dugo, sa sigawan, at sa katahimikan pagkatapos ng laban. Parte na to ng buhay ko. Hanggang sa may lumapit sa pamilya namin. Galing daw sa malayong lugar. Dala ang balita at paghingi ng tulong. May grupo raw ng mga mababangis na aswang at walang awang mga aswang na nanggugulo sa isang baryo. Ang sabi, nagsimula ang lahat ng makaaway ng isa sa kanila, ang kapitan ng lugar. Simula noon, gabi-gabi na silang ginagambala. May mga nawawalang mga tao. May natatagpo ang wala ng buhay. Hindi rin daw basta-basta ang mga aswang na yon. Hindi matukoy kung anong uri sila, kung tik-tik ba, may sigbin, manananggal o ibang lahi pa. Sabi lang ng mga matatanda roon, parang pinaghalo-halo na klase. Mas malalakas, mas tuso, at tila may pinagsama-samang puwersa. Kaya sa aming sila lumapit, ang angka ng mga albularyong kilala sa pagkikipagdigma ng mga nilalang ng dilim. Hindi na kami masyadong naganda. Sanay na rin kasi ang pamilya namin sa ganitong biglaang pagtawag. 4 sa angka namin ang agad na bumisita sa nasabing baryo. Kasama si tatay, ako at ang 2 pa naming kaanak. Pagkarating namin, agad naming inikot ang paligid para aralin ang mga iniwang bakas na mga nilalang. Hindi tulad ng karaniwang aswang, kakaiba ang presensya ng mga ito. Malalim ang mga yabag, hindi tugma sa karaniwang kilos ng tao o hayop. May mga bahid ng dugo sa puno, mga bakas ng kalmot sa mga bubong, at kakaibang amoy sa hangin. Amoy na parang nasusunog na balat at bulok na karne. Naramdaman agad ng balat ko na hindi ordinaryong kalaban ito. Tinanong namin ang mga taga-baryo kung saan nagsimula ang gulo. Ayon sa kanila, naparusahan daw ng kapitan ang isang binatang nahuli niyang palakad-lakad sa paligid ng mga tindahan. Napagkamalan siyang magnanakaw, kaya agad iyong ipinahuli at pinarusahan. Huli na nang malaman ng lahat na ang binata pala ay hindi masamang tao, or sa paningin nila, hindi pa ganap na masama noon. Ang totoo, binabantayan lang pala nito ang isang buntis na tendera. Isang kapamilya niya na malapit ng manganak. Mula noon, nagalit ang buong angka ng binata. Aswang daw talaga ang pinagmulan nila, at tila iyon ang naging dahilan ng matinding paghihiganti ng kanilang lahi sa buong baryo. Mahilig talagang gumawa ng gulo ang mga aswang, kahit pa mababaw lang ang dahilan. Parang konting pagkakamali lang
dinadaan nila sa dahas at paghihiganti. Hindi nila iniisip kung sino ang madadamay, basta't magaganti lang sila. Pero hindi rin nagpatinag ang kapitan daw. Matapang niyang hinarap ang panganib at nabaril niya ang isa sa mga aswang. Patay sa mismong gitna ng baryo. Dahil doon, mas lalo pang nagngingit-ngit sa galit ang grupo. Para sa kanila, hindi lang ito basta away, kundi malaking paglapastangan sa isa sa mga miyembro nila. Kaya simula noon, gabi-gabi na silang nagparamdam. Walang katahimikan ng baryo. May mga hayop na nawawala, mga batang nilalagnat sa takot, mga taong hindi na lumalabas sa pagdilim. Dahil sa mga nalaman namin ay para akong nasabik noon. Kasi parang seryoso ang laban. At kumbaga, masasabi kong pagpapawisan ako. O may posibleng bigat kahit papano. Hindi ito gaya ng mga nauna kong hinarap. Karaniwan, mabilis lang ang lahat. Isang engkwentrohan lang ay tapos na. Pero dito, iba ang pagkaramdam ko. Parang may hinanda ang tadhana na hindi lang basta laban. Maging si tatay at mga kasama namin, ramdam din na hindi magiging madali ang laban. Tahimik lang silang nakamasid habang tinitignan ang paligid. Para bang sinusukat kung gaano kalalim ang problema. Hindi nila kailangang magsalita. Sapat na yung bigat na mga tingin nila para malaman kung seryoso talaga ito. Pare-pareho kaming alerto. Handa sa kung anuman ang sumalubong. Sa mga oras na ganon, hindi lang lakas ang baon mo. Kailangan ng talas na pagkaramdam, tapang at tiwala sa isa't isa. At alam yan ng mga albularyo kung meron man nakikinig ngayon. Pero minabuti mo na naming makipag-usap sa kahit isa sa mga aswang na yon. Kung pwede naman sa maayos na paraan, bakit hindi? Mas mainam kung madadaan sa usapan kaysa kaagad na humantong sa patayan. Kaya gamit ang mga naiwan nilang bakas, yung amoy ng hangin, mga galo sa puno, at mga paang bahagyang humukay sa lupa, maingat naming tinukoy kung saan sila posibleng nagguguble. Pero kinagabihan, bago pa man namin maisakatuparan ang plano naming paghahanap, sila na mismo ang nagpakita. Nagparamdam ang mga aswang sa baryong yon. Mga ingay sa bubong. Aninong dumadaan sa ilalim ng poste. Malamig na hangin na parang may kasamang bulong. Di na kami nagdalawang isip. Lumabas agad kami. Dala ang mga pananggalang at mga gamit panglaban. Sa dilim ng paligid, nakita namin ang ilang nilalang. Mga binata pa lang sa anyo nila. Baguhan pa siguro sa kanilang lahi. Halatang pinadala lang. Sinubukan pa naming makipag-usap, baka sakaling may makinig. Pero matigas ang sagot nila. Wala raw silang magagawa. Kailangan nilang sundin ang utos ng kanilang pinuno. Kung ayaw naming maparusahan, kailangan naming sumunod sa utos ng pinuno ng mga gabunan, si Iniego. Parang biglang huminto ang mundo ko. Si Iniego, pinuno, aswang. Pero nagkibit-balikat lang ako. Baka naman kapangalan lang. Imposibleng si Iniego yon, yung kaibigan ko, na halos kapatid na ang turing ko. Para bang may kakaibang kaba na nararamdaman ko sa dibdib. Pero sa halip, hindi ko kayang paniwalaan na siya nga. Kaya imbis na panghinaan, mas lalo pa akong nagpakita ng tapang. Sinikap naming ipakita na kami ang dapat katakutan at hindi sila. Lumapit kami ng dahan-dahan, hindi nag-aalangan, habang sila'y unti-unting umaatras. Ramdam daming mga bata pa ang loob ng mga kaharap namin. At kahit pa madilim ang paligid, mas malinaw ang determinasyon naming hindi matalo. Hanggang sa tuluyang natakot ang mga aswang sa presensya namin. Hindi na sila nakaporma.
Parang napaso sa init ng lakas na dala namin. Napilitan silang magsalita at sa huli, itinuro nila kung saan matatagpuan ang kuta nila. Seryoso kami sa pakay, kaya nangako kami na hindi kami manggugulo. Basta't makausap lang ang sinasabi nilang pinuno. Gusto naming matapos ang gulo sa maayos na paraan. At gusto ko ring makita ng harapan kung sino nga ba talaga ang Iniegong sinasabi nila. Napunta kami sa isang tagong baryo. Sobrang tago na kung dadaan ka lang ay iisiping walang nakatira roon. Wala na isang ilaw. May bintana sa mga bahay. Lahat ng paligid punong-puno ng ligaw na damo at parang hindi nadadaanan ng araw. Nakakasulasok ang amoy. May halong lansa at bulok na parang may naaagnas. Nakakapanliit ng sikmura ang baho. Tipong kahit sanay ka na sa mga bangkay at dugo, maiirita ka pa rin sa paligid. Sinindihan ng aswang ang isang sulo at sa liwanag nito, unti-unting nagsilabasan ang iba pang mababalasik na nilalang. Mula sa mga sulok ng madidilim na bahay, isa-isang lumitaw ang mga nilalang na halatang hindi tao. Umaatungal ang ilan sa kanila. Mahaba, parang alulong ng hayop na may halong puot at gutom. Makalipas ang ilang saglit, lumabas ang dalawang batiponong lalaki. Sa unang tingin, aakalain mo mga ordinaryong tao. Malalaking katawan, tikas ng tindig. Pero agad mong mapapansin ang pumumula ng kanilang mga mata at ang bagsik sa kanilang mga mukha. Hindi mo na kailangang tanungin para malaman na aswang ba sila. At mukhang sila ang nasa taas ng lahat ng naroroon. Pagkilala ang isa sa kanila bilang pinuno ng grupo. Malamig ang boses, pero ramdam mo ang otoridad sa bawat salitang binitawan niya. Itinuro niyang lalaking katabi niya at sinabing iyon daw ang kanyang anak, ang gabunan, si Iniego. Parang may pumutok na salamin sa loob ko. Nang tumama ang mga mata ko sa kanya, nadurog ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya iyon, si Iniego, ang matalik kong kaibigan. Pero nasaan na ang mga pangako namin noon? Bakit parang hindi na ako kilala ng mga mata niyang galit at malamig? Wala man lang bati o pag-aalala. Wala na isang senyalis na naalala niya ako. At higit sa lahat, bakit isa na siyang aswang ngayon? Ang dami kong tanong, pero sa oras na yon, wala akong sagot. Pati si tatay at dalawa kong pinsan, hindi nakapagsalita sa gulat. Nasubaybayan nila kami ni Iniego noon, mula pagkabata hanggang sa mga unang pagsasanay namin. Alam nilang mabuti siyang tao, masayahin at may malasakit. Wala na isa sa amin ang nag-akala na hahantong siya sa ganoong kalagayan. Pero bigla kong naalala. Oo nga pala, matagal na niyang sinasabi noon na gusto niyang makilala at magkasama ang ama niya. Sinong mag-akala na isa itong pinuno ng mga nilalang na kinamumuhian namin? Siguro hindi siya basta naging aswang. Malamang hinawaan siya. Sinadya, inudyukan, at tinakit siyang umanib sa lahi ng sarili niyang dugo. At tinanggap niya iyon para maramdaman na may pamilya siya. Tinawag ko siya kaagad. Alam mo yung pagaramdam na sobrang dami mong gustong itanong sa isang tao. Parang ang bigat sa dibdib, tapos umaasa kang kahit isa lang ay masagot niya. Paulit-ulit kong sinabi lahat ng tanong na bumabagabag sa akin mula noong una ko siyang makita doon. Bakit siya nandoon? Bakit aswang na siya? Anong nangyari? Bakit parang hindi ko na siya kilala?
Pero wala akong narinig kahit ano sa kanya. Tumingin lang siya. Yung tingin na parang wala ka ng silbi sa kanya. Napakasakit. Pero mas masakit pa yung tawa ng mga kasama niyang aswang. Ang lakas ng tawa nila. Yung parang pinagtatawanan nila ako. Si Inigo, walang reaksyon. Parang hindi ko siya naging kaibigan. Parang hindi siya yung dati kong kakampi sa lahat ng bagay. Wala na isang sulyap na may kahit kaunting awa o alaala ng dati naming samahan. Inayaan ko na lang si tatay na makipag-usap sa pinuno nila. Ayaw ko na ring magsalita kasi parang wala rin namang pupuntahan. Pero syempre, dahil may napatay sa kanila, hindi sila pumayag kahit sa anong ayos. Parang hindi na uso sa kanila yung ayusin na lang natin to. Wala na kaming ibang pagpipilian, kundi tapusin sila kung sakaling may gagawin pa ulit silang kalokohan. Kaya bago kami umalis doon, nag-iwan kami ng banta. Hindi na kami papayag na may madamay na inosente kung hindi naman kailangan. Bago ako tumalikod, tumingin ulit ako kay Inigo. Iba na talaga siya. Hindi lang sa itsura, pati sa presensya niya. Ibang klase na yung pagkaramdam pag tinititigan mo siya. Parang may pader na hindi ko na kayang butasin. Pero kahit ganon, pagkaramdam ko, kailangan pa rin naming mag-usap. Yung kaming dalawa lang. Yung walang ibang nakikinig. Kasi alam kong may mga sagot siya na kailangan ko. Hindi para sa laban, kundi para sa sarili ko. Nagtagpo pa yung mga mata namin bago ako tuluyang lumakad papalayo. Pero saglit lang. Kasi umihos din siya kaagad. Parang hindi niya kinaya. O baka ayaw lang talaga niyang magpakita ng kahit na anong emosyon. Tapos tumalikod siya, diretso, parang wala lang. Pagbalik namin sa tinutuluyan namin, hindi ko na talaga kinaya. Habang abala kaming gumagawa ng mga pangontra sa bawat bahay sa baryo, bumigay na ako. Hindi ko na napigilan. Bumuhos na lang bigla yung mga luha ko. Iyak lang ako ng iyak kay tatay. Ang laki ko na, ang tanda ko na nun. Pero sa mga oras na yon, pakiramdam ko, para akong batang hindi alam ang gagawin. Hindi ko na inisip kung nakakahiya ba. Basta ang alam ko, napakasakit. Ang hirap kasing tanggapin. Kilala ko ang ugali ng mga aswang. Hindi sila basta nagpapapigil. Hindi sila nadadaan sa pakiusap. Mga traidor sila. At kapag tumudo ang gulo, hindi na namin mapipili kung sino ang dapat at hindi dapat masaktan. At ang pinakaayaw kong mangyari, baka mapatay namin si Inigo. O di kaya kami ang mapatay niya. Hindi ko matanggap iyon. Hindi ko matanggap sa dinami-rami ng pwedeng makalaban namin. Ay siya pa talaga. Yung matalik kong kaibigan. Yung kasama ko sa lahat ng kalokohan noong bata pa kami. Yung pinagplanuhan ko na mga pangarap na akala ko'y sabay naming aabutin. Bakit siya? Bakit ngayon? Bakit kailangang maging ganito ang kapalaran niya? Nahimik lang si tatay habang niyayakap ako. Ramdam kong mas pinipili niyang hindi magsalita kasi alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi rin naman nun kayang tanggalin ang bigat sa dibdib ko. Pero ramdam ko rin na naiintindihan niya ako. Napatingin ako sa mga kasama namin. Abala sila sa paglalagay ng mga dahon ng agimot. Pinagpapawisan, walang imik. Lahat sila seryoso na. Kasi alam nila na hindi basta laban ang susuungin namin, kundi giyera na. Isa na namang madugong gabi ang inaasahan naming dumating. At sa mga ganitong laban,
Walang kasiguruhan kung sino ang babalik pa bukas. Pero lagi naming sinisigurado na kami iyon. Sumapit muli ang gabi, mahirap makatulog. Hindi dahil sa takot, sanay na kami doon, kundi dahil sa pag-aalala. Sa isip ko, paulit-ulit lang umiikot ang mukha ni Iniego. Lahat ng alaala namin, nagsusulputan na lang kusa. Yung unang beses naming nanghuli ng tutubi sa may talahiban. Yung inakyat namin yung puno ng bayabas sa likod ng paaralan. Yung halos araw-araw kaming magkasama. Parang magkapatid na rin kung ituring. Pero ngayon, magkaibang mundo na kami. Kinabukasan ay maaga kaming gumising. Tahimik ang lahat habang inihahanda ang mga bitbit naming gamit pana. Sibat, asin, langis. At ang pinakahuling itinuro ni tatay sa amin. Ang pulang alikabok mula sa tuyong ugat ng punong dugo-dugo. Isang matandang puno sa gitna ng gubat na kaya raw sumunog sa balat ng mga aswang kahit hindi pa sila namamatay. Bago kami umalis, lumapit sa akin si tatay. Walang sinabi. Inaabot lang niya ang maliit na sopot na pulang alikabok. Tapos tinapik ako sa balikat. Parang sinasabi niyang, "Alam ko anak, pero wala tayong pipiliin. Baka tayo pa ang piliin ng kapalaran." Sa daan pa lang papunta sa baryong tinutuluyan ng mga aswang, ramdam mo na ang napakabigat na presensya. Wala pang nangyayari pero parang may bumabayo na sa dibdib mo. Hindi ko alam kung kaba, lungkot o sama ng loob. Tahimik lang kami habang naglalakad. Kahit si tatay na madalas may paalala, ngayon parang abala sa sarili niyang pag-iisip. Nang makarating kami sa labasan ng Tagong Baryo, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito tulad ng unang punta namin na parang may bahid pa ng pag-asa o pagkumbinsi. Ngayon, bitbit na namin ang paniniwalang posibleng hindi na ito matapos sa usapan. Lumabas muli ang ilang aswang, pawang mga nagbabantay. Nagkatinginan lang kami, walang salitaan. Kalmado pero ramdam mong konting galaw lang, pwedeng sumiklab ang gulo. Nang sa maya-maya pa, biglang lumitaw si Iniego. Pero hindi na siya yung Iniegong kilala ko. Wala na. Kahit anino ng dati kong kaibigan, wala na sa kilos niya. Matikas, malamig ang mata, at parang handa nang makipagpatayan kahit kanino. At sa gitna ng lahat, kahit alam kong delikado, nilakasan ko ang loob kong lumapit. Walang armas, walang yabang. Tingin lang talaga. Sabi ng mga mata ko, kung may natitira pa sa dati mong sarili, kausapin mo ako. Pero hindi niya ako tinapunan ng tingin. Naglakad lang siya papalayo. Wala akong nagawa kundi titigan ang likod niya habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim ng paligid. Ang ibang mga aswang na lang ang humarap sa amin. Wala na si Iniego. Ni anino niya ay hindi na bumalik. Tahimik lang kami ni tatay habang pinagmamasdan sila. Kita mo sa mga mukha nila na hindi rin nila alam kung ano ang gagawin sa presensya namin. Parang naiilang sila. Parang gusto nilang umatras. Pero pilit nilang pinipilit ang sarili nilang tumapang. Hindi na rin kami nagsalita ng marami. Sa mga oras na yon, parang lahat ng salita ay wala ng saysay. Binili na lang ni tatay na kung may ginawa ulit silang masama, kahit kanino pa, hindi na kami magdadalawang isip. Hindi na kami makikiusap. Hindi na kami lalapit para sa usapan. Napatingin ako sa mga bahay nila. Mga kubong walang bintana. Madidilim, malamig kahit walang hangin. Para bang pinili nilang mabuhay sa dilim. Hindi ko maiwasang isipin,
Paano kung hindi siya kinuha ng kadiliman? Paano kung hindi niya piniling manatili roon? Pag-aalis namin, wala nang kahit anong ingay ang lumabas sa bibig ko. Tahimik ako sa buong paglalakad. Si tatay lang ang marahang sumasampal sa balikat ko. Hindi para pasiglahin ako, kundi para iparamdam na naiintindihan niya ang bigat ng nilulunok kong emosyon. Pagdating namin sa tinutuluyan, dire-diretso akong pumasok. Hindi na ako umiiyak. Pero ramdam kong parang sinasakal ako sa dibdib. Nakaupo lang ako sa gilid ng banig. Hawak ang isang pangontra na kami mismo ang gumawa. Naaalala ko nung bata pa kami ni Iniego. Pareho naming gustong maging tagapagtanggol. Pareho naming sinabi na kahit anong mangyari, hindi kami kakainin ng kadiliman. Pero ngayon, isa sa amin lang ang tumupad. Yung isa, naging parte na ng nilalabanan namin. Kinabukasan muli ay hindi ako nakatiis. Alam kong hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko siya nakakausap. Kahit pinagbabawalan ako ni tatay, kahit pa sinabi ng mga kasamahan namin na delikado, ay hindi ko alintana. Sabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, kailangan ko siyang makita. Kailangan marinig ko mula sa kanya kung bakit. Kaya habang abala sila sa paggawa ng mga pangontra muli at pagbabantay sa mga baryo, palihim akong umalis. Dala ko lamang ang isa sa mga ginawa naming proteksyon at isang maliit na kutsilyo na hindi rin naman sigurado kung kaya akong ipaglaban. Habang paparoon, tahimik ang daan. Puro tayong dahon at mga sanga ang tunog ng bawat hakbang ko. Pero diretso lang ako. Nasa utak ko lang sa Iniego. Nang makarating ako ulit sa tagong baryo nila, madilim pa rin. Tahimik. Wala akong nakitang aswang na nakabantay. Pero pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Sa isang kubo, doon ako dumiretso. Yung kubong may bakas ng sulok kagabi. Kakatok na sana ako nang biglang bumukas ang pinto. At ayun siya, si Iniego. Nakatayo lang, walang imik. Pero alam kong gising siya. Alam kong hinihintay niya ako. Hindi ako nagsalita kaagad. Tinitigan ko lang siya. Parang ang dami kong gustong sabihin pero hindi ko alam kung paano uumpisahan. Hanggang sa mahina kong sinabi. Iniego, bakit? Wala pa ring sagot. Tila ba binabasa niya ang mukha ko. Tinatansya kung totoo nga ba ako to. Hanggang sa nagsalita siya. Mahina lang pero sapat para marinig ko. Dapat di ka na pumunta dito. Nang makita ko siya ulit, hindi ko na talaga kinaya. Hindi ko mapapayagang matapos ang gabing iyon nang hindi ko siya nakakausap. Alam kong delikado. Alam kong hindi ako dapat basta-basta lumalapit. Pero parang may humihila sa akin. Hindi ko na kayang magpigil. Kahit gaano kabigat ang titig niya. Kahit kita sa katawan niyang isa na talaga siyang ganap na aswang. Hindi ko maiwasang makita pa rin si Iniego. Yung kaibigan kong puno ng mga pangarap at malasakit noon. Hindi ko na alintana kung ano ang iniisip ng mga aswang sa paligid. Hindi ko na iniisip kung ilang segundo lang ang pagitan bago ako lapain ng mga ito. Ang gusto ko lang makaharap siya, makausap siya, kahit isang saglit lang, kahit sa harap ng panganib. Pero galit siya. Ramdam ko kahit hindi niya sabihin. Hindi niya ako nilapitan. Hindi na niya ako tinignan. Para bang ang presensya ko roon ay isang kasalanan. Para bang sa dami ng dapat niyang pagtuunan ng pansin, ako ang huli niyang gustong makita. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Diretsahan ko siyang tinakot.
Kapag hindi niya ako hinarap ng maayos, isasaboy ko ang mga pangontra na dala ko at uubusin ko ang bawat aswang sa baryo nila. Wala akong pakialam kung gaano sila karami o gaano kalakas. Pinaalala ko sa kanya kung gaano kalakas ang angka namin. Kung paanong sa dami ng laban, kami pa rin ang nananatiling buhay. Doon lang siya lumapit. Doon lang niya ako hinarap. Walang emosyon ang mukha niya. Wala man lang bahid ng lungkot, ng saya o kahit pagkagulat. Pero kahit ganon, hindi ako umatras. Diretsong tanong ang binitawan ko. Bakit? Bakit siya nandito? Bakit siya naging ganito? Bakit niya tinalikuran ang lahat ng pangarap namin noon? Bakit niya hinayaang mapunta siya sa mundong ito? Gusto kong marinig mula sa kanya. Gusto kong malaman kung may rason ba o kusang loob niya talagang pinili to. Sana kahit isa lang sa mga sagot niya, makagaan ang loob ko. At ito ang sinabi sa akin ni Inigo. Alam mo naman ang kwento ng buhay ko, di ba? Alam mo kung gaano ko pinangarap to. Na maramdaman kong may pamilya ako. Na makasama ko ang tatay ko. Wala daw silang ginawang masama. Sa totoo lang, sila raw ang unang sinaktan. Sila ang unang inargabyado ng kapitan. Hindi ko na napigilan ang bigat sa dibdib ko. Parang tinuhog ang puso ko nang marinig ko sa kanya iyon. Kapatid niya pala yung binatang pinatay. Sabi pa niya, kaya daw nila dinadamay pati ang mga inosente para maramdaman ng mga tao sa baryo kung gaano kasakit ang mawalan. Para maranasan nila yung pakiramdam na wala kang laban, na sinaktan ka kahit wala kang ginagawang masama. Gusto nilang ipamukha sa lahat kung gaano kalupit ang kapalit ng ginawa ng kapitan sa kanila. Gusto nilang maramdaman ng buong baryong yon ang galit na matagal na nilang kinikimkim. Hanggang tingin lang naman daw talaga ang lahi nila sa mga tao. Hindi sila nambibiktima ng basta-basta dahil yon ang batas na mismong ipinapairal ng tatay ni Inigo na kahit isa siyang pinuno, naniniwala pa rin sa balanse at patas na pamumuhay. Ang tanging pagkakataon lang na pwede silang kumain ng tao ay kung may malalim at makatarungang dahilan. At hindi yung basta kagutuman lang. Sabi pa ni Inigo, matagal na raw silang nananahimik sa baryo nila. Nakatago sa mga mata ng tao, namumuhay sa sariling sistema, at pilit na umiiwas sa gulo. At kahit gustuhin man daw ni Inigo na manahimik, at huwag na lang mangialam, iba na raw ngayon ang mundo. Hindi na raw sapat ang tahimik na pamumuhay para manatiling buhay. Parehas daw kami. Parehas kaming dumaan sa matinding pagsasanay. Parehas na may pinaghirapan. Hindi raw basta-basta ang magiging gabunang isang uri ng aswang na may mataas na antas. Pinagkakatiwalaan at may tungkuling protektahan ang lahi nila mula sa mga panganib. Una, kailangan mong pumasa sa tinatawag nilang pagmulat. Isang seremonya kung saan ilalantad ka sa tunay mong anyo. Dito mo mararamdaman ang bawat ugat ng lahi mo. Kung paano sila nakaligtas, kung paano ang sakit, gutom at pagkakait sa pagkatao nila ay naging bahagi na ng dugo mo. At sa oras na mamulat ka ay wala nang balikan. Isa ka na sa kanila. Sunod ay ang pagsubok ng katahimikan. Isasama ka sa malayong lugar, walang tulong, walang kasamang aswang. Ikaw lang at ang katahimikan ng gabi. 3 araw kang hindi pwedeng kumain, hindi pwedeng matulog, hindi pwedeng magpakita ng takot. Dito sinusubok kung may disiplina ka dahil sa mundo ng mga gabunan. Hindi pwedeng padalos-dalos. Isang pagkakamali pwedeng ikamatay ng lahi mo. At sa huli, ang pinakamabigat,
Kailangan mong humarap sa nilalang na mas malakas sa'yo. Isang nilalang na hindi mo kayang talunin gamit lang ang lakas. Doon mo daw matututunan na minsan, hindi laban ang sagot, kundi pagkilala sa hangganan mo. Lahat iyon dinaanan ni Inigo. Hindi dahil gusto niyang manakit, kundi dahil gusto niyang mapabilang. Gusto niyang may tahanan, may pangalan, may silbi. Kaya nung sinabi ko sa kanyang parang pinili niya ang mali, parang sinampal ko rin lahat ng pinagpaguran niya. Kasi sa mga mata niya, parehas lang kaming lumaban para sa kung sino kami. Ako bilang tagapagtanggol ng tao, at siya bilang anak ng isang pinunong matagal nang tinalikuran ang mundo. Sabi niya, kung bala ko raw gumawa ng gulo, kung may masaktan o may mapatay na naman sa angkan nila dito sa baryo, wala na raw siyang magagawa kundi ang kalabanin ako. At habang sinasabi niya iyon, ramdam ko yung bigat sa boses niya. Hindi niya ako tinatakot, pero pinaparamdam niyang handa siyang ipagtanggol ang pamilya niya, kahit ako pa ang kaharap niya. Parang sinasabi niyang kung pipiliin ko na manindigan sa panig ng mga tao, kailangan ko ring tanggapin na baka sa huli, kami ang magkakaharap. Naiintindihan ko siya. Naiintindihan ko kung bakit niya pinili ang panig na yon. Kung bakit sa kabila ng lahat, mas pinili niyang manatili sa piling ng pamilyang matagal niyang inaasam. At bilang taong nakasaksi sa buong kwento niya, mula sa sakit, sa pangungulila, hanggang sa paghahanap niya ng totoong tahanan, hindi ko siya masisisi. Pero may obligasyon ako. May pananagutan akong hindi ko pwedeng takasan. May mga taong umaasa sa akin, mga pamilyang umaasang maililigtas ko sila sa panganib. Hindi ko pwedeng baliwalain yung takot ng mga bata gabi-gabi, yung kaba ng mga magulang tuwing sasapit ang dilim. Hindi ko pwedeng isantabi ang dugo at buhay na nawala dahil sa digmaan ng mga nilalang sa gabi. Kaya kahit naiintindihan ko si Inigo, kahit nasasaktan akong isipin na baka kami ang magkalaban sa huli, kailangan kong panindigan ang tungkulin ko. Dahil hindi lang ito tungkol sa amin. Mas malaki ito sa nararamdaman ko kumpara sa kanya. Mas malaki ito sa sakit na dulot ng pagkakalayo naming dalawa. Pagkatapos naming mag-usap ay pinauwi niya agad ako. Grabing sakit, grabing naramdaman ko. Para bang langaw na pinagtabuyan niya ako. Huwag ka nang magtagal dito. Umuwi ka na. Hindi na kita kailangan. Inigo, baka magbago pa ang isip mo. Pwede kang umuwi sa amin. Pwede kang umalis dito. Di ba naririnig mo ko? Umuwi ka na. Hindi na kita kailangan. Isipin mo na lang na hindi tayo magkakilala. Isipin mo na ako ang magiging banta mo sa buhay. Kaya wala ka nang magagawa. Hindi na kita kailangan. Uulitin ko. Hindi na kita kailangan. Kaaway na ang pagtingin ko sa'yo. Napalakad ako nang wala sa oras. Grabe, sobrang sakit. Para akong nakalutang lang sa lupa habang naglalakad. Pagkaramdam ko, parang inaangat ang katawan ko sa ere. Sobrang sama ng loob ko nun. Nang makausap ko ang tatay ko at dalawang kumpinsan, sigurado raw sila natatapusan na nila ang buhay ng mga aswang sa baryong yon. Hindi lang daw sa mga nangyaring kamalian, kundi dahil matagal na ring may mga ulat ng pagnanakaw ng hayop. Mga alagang baboy at manok na bigla na lang nawawala. Ang kabuhayan ng ilan sa mga taga-baryo, unti-unting naapektuhan. Hindi na raw ito basta usapin ang pagkamatay ng isang kasapi, kundi pa ulit-ulit na paglabag sa katahimikan at kabuhayan ng mga tao. Doon lang talaga ako nanghina, hindi dahil sa takot,
Dahil kung tutuusin, hindi sa pagmamagaling, kampante akong kaya naming lunurin sa dugo ang buong baryong yon kung gugustuhin. Kaya naming tapusin ang bawat aswang na naroroon. Pero ang totoo, ayaw ko talagang kalabanin si Inigo. Hindi ko kayang makita siyang masaktan, lalo pat ako ang dahilan. Kaya kinausap ko si tatay. Sabi ko, kung darating man sa punto na wala nang ibang paraan, kundi patayin ang lahat, mangako siya sa akin. Bubuhayin namin si Inigo, kahit anong mangyari. Tumingin lang sa akin si tatay, walang salita, walang tango, walang kumpirmasyon. Ni anino ng pagsang-ayon, wala akong nakita sa mga mata niya. Pero kahit ganon, nagtiwala na lang ako. Umaasa ako na sa huli, papanig siya sa akin, na maiintindihan niya ako kung bakit ko to ginagawa. Dahil minsan, kahit sandali lang, naging anak din niya sa Inigo. Dumating na nga ang gabing inaasahan namin. Nakahanda na ang lahat. Sumugod na kami sa baryo. Sunod-sunod ang pagbitaw ng mga pana, tama sa leeg, tama sa dibdib, sa mga pakpak ng nilalang na hindi na nagawang makalipad. Isa-isang bumagsak sa lupa ang mga aswang. Ang iba'y gumagapang pa. Pilit lumalapit pero tinatapos kaagad ng mga pinsan ko. Walang sinasanto, kahit anong forma ng mga halimaw na makita, tinatarget kaagad. Ang iba nagtatago sa mga bubong, pero maririnig mo pa rin ang pag-ungol nila. Mga huling hingal na parang may halong galit at takot. Hindi pa rin ako lumalaban. Tangan ko lang ang dala naming pangontra at isang bote ng langis na kayang sunugin ang balat ng aswang sa isang patak lang. Pero ang puso ko parang may hinahanap pa rin. Wala pa si Inigo. Hindi ko pa siya nakikita. At sa gitna ng lahat ng ito, habang rumaragasa ang laban, ang katahimikan ng pangako ko sa sarili na kung mapatay namin silang lahat, gagawin ko ang lahat para mabuhay lang si Inigo. Hanggang sa maya-maya pa, biglang lumitaw ang pinuno. Ang tatay mismo ni Inigo ay tuluyang bumulagta sa gitna ng kagubatan. Tinamaan siya ng isa sa patalim naming sibat sa tagiliran. Pero imbes na bumagsak kaagad, tumayo pa ito. Dumura ng dugo at buong yabang na sinabing hindi siya basta-basta mamamatay. Ngunit isa pang sibat ang tumama sa kanyang leeg. At sa wakas, humandusay siyang tuluyan sa lupa. Doon ko narinig ang atungal, mababa, malalim, at punong-puno ng galit. Hindi ito huni ng karaniwang aswang. Isa itong malademonyong sigaw na halos ikayanig ng paligid. Umigil saglit ang lahat ng galaw. Parang may biglang dumating na presensyang mas malakas, mas mabangis, at mas matindi sa lahat ng kinakaharap namin. Napalingon kami sa direksyon ng tunog. May dumadagongdong na mga yapak. May halimuyak ng dugo at usok sa hangin. Tumindig ang balahibo ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong siya na yon, si Inigo. Agad pumurma at naganda si tatay at ang dalawa kong pinsan. Kita sa mga mata nila ang paninigurado. Handa silang matake sa unang paggalaw ng nilalang na lalabas mula sa dilim. Ang dating maamong mukha ay napalitan ng mabangis na anyo. Mapula ang kanyang mga mata, nanlilisik, tila ba apoy na handang lumamon ng lahat ng nasa paligid. Nakalawit ang mahabang kuko. Naninilaw ang balat at may bakas ng sariwang dugo sa gilid ng kanyang labi. Nakasayad na halos sa lupa ang kanyang buhok at ang katawan niya ay mas malaki. Mas matipuno, parang isang hayop na sinanay para pumatay. Tila ba kahit ang mga aswang na natitira ay hindi makalapit sa kanya.
Para siyang diablong bagong isinilang sa lupa. Galit, sugatan, at handang gumanti. Sa pagitan naming dalawa, walang kahit anong salita. Pero ramdam ko na galit siya. At handa siyang gawin ang hindi ko inakalang kaya niya. Dahil walang pagdadalawang isip na sumugod siya sa tatay ko. Parang lintik ang bilis niya. Sa isang iglap lang, nasa harapan na siya kay tatay. At kasunod noon, ang malalakas na sabayang sagupaan ng lakas at galit. Bumigwa si tatay ng sibat. Pero naiwas-iwas lang ito ni Iniego gamit ang liksi ng katawan niya. Parang wala na siyang pakialam kung sino ang kaharap niya. Parang ang nasa harapan niya ay kalaban talaga. Napatras si tatay pero hindi siya umatras dahil sa takot. Umiwas lang siya para makakuha ng buwelo. Sumunod ang dalawa kong pinsan. Pero tinilapon lang sila ni Iniego gamit ang isang hampas ng braso. Parang wala siyang tinipid na lakas. Umaalma ang lupa sa bawat galaw niya. At parang may sumisingasing sa paligid sa tindi ng enerhiya na inilalabas niya. Gusto kong sumigaw, gusto kong sumabat. Pero nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Ang kaibigan kong minsang naging kapatid ko na rin. Ngayon, walang awa kung umatake sa mismong taong minsan ay umampon sa kanya. At masakit panoorin. Dahil alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko siya kayang pigilan kung pinili na niyang lumaban. Pero bilang anak, hindi ko kayang panoorin na nahihirapan ang tatay ko. Parang may humigop ng lahat ng alinlangan sa katawan ko. Wala na akong pakialam kung kaibigan ko sa Iniego o kung minsang naging parang kapatid ko siya. Ang totoo, wala na akong ibang nararamdaman kundi ang pangangailangan na ipagtanggol ang taong nagpalaki sa akin. Kaya naman sumugod na ako. Buong lakas, buong galit, buong bigat ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ibinuhos ko ang bawat pag-atake ko. Hindi ko na siya tinawag sa pangalan niya. Hindi ko na siya tinignan bilang si Iniego. Sa mga oras na yon, isa na siyang banta para sa akin. Nagpalitan kami ng mabibigat na suntok. Sumasabog ang hangin sa bawat banggaan ng mga kamao namin. Gumuguho ang lupa sa lakas ng bawat bagsak. Hindi kami tumitigil. Hanggang sa nawala na ako sa sarili. Hindi ko na nakontrol ang galaw ko, ni ang lakas ko. Parang may pumutol sa tali ng pag-iisip ko at binalot ako ng matinding galit at sakit. Nagdilim bigla ang paningin ko. Ang paligid naging malabo. Parang wala na akong ibang naririnig kundi ang tibok ng puso ko na parang gusto ko nang sumabog. Sa gitna ng dilim ng isip ko, para akong hayop na pinakawalan sa gulo. Sunod-sunod ang mga suntok at palo ko kay Iniego. Hindi na siya nakakaabante gaya kanina. Nakailag man siya, kita sa mga galaw niya na nahihirapan na rin siya. Pero sa sobrang galit ko, hindi ko iyon pinansin. Napaatras ko siya, napalahod, duguan, hingal na hingal. Ilang beses pa akong susugod sana pero bigla siyang napasigaw sa sakit. Parang may umuulo sa kanya mula sa loob. Hanggang sa inatake ko siya sa huling pagkakataon. Isang malakas na hampas ng aking lakas ang tumama sa kanya. Napabagsak ko sa Iniego. Tumilapon siya sa lupa. Nanginginig ang katawan at tila unti-unting nawawala ng hininga. Hindi na siya lumaban. Hindi na siya gumalaw. Doon lang ako natauhan. Parang bigla akong binagsakan ng langit at lupa. Nawala ang ulap ng galit sa mata ko at ang natira lang ay takot at matinding pagsisisi.
Nanghina ako sa sahig. Napalahod ako, nanginginig. Hindi makapaniwala sa mga kamay ko ngayon ay puno ng dugo. Bigla na lang pumatak ang luha ko. Sunod-sunod. Parang ulan na hindi ko mapigilan. Salamat, kaibigan. Nakahandusay si Inigo sa malamig na lupa. Basa ng dugo ang gilid ng kanyang labi. Nangingitim ang paligid ng mga mata. At halos hindi na maaninag ang puti sa mga mata niya. Putol-putol ang paghinga niya. Parang bawat hinga ay laban ng kamatayan. Nanginginig ang buong katawan niya. Tila unti-unting nilalamon ng lamig ang kanyang balat. Ang dating matikas at mapagberong kaibigan ko, ngayon parang bata na walang magawa, kundi maghintay ng wakas. Ang anyo niya bilang aswang ay unti-unti nang nawawala. Bumabalik sa anyo ng tao. Hawak-hawak ko ang kamay ni Inigo. Pilit kong pinipigilan ang pagginaw niya. Yakap ko ang katawan niyang basang-basa ng dugo. Ramdam ko ang bigat sa mga bisig ko. Bigat na parang may kasamang lahat ng alaala namin bilang magkaibigan. Humagulgol ako. Hindi ko na kayang pigilan. Patawad, Inigo. Patawad. Hindi ko sinasadya. Hindi dapat ganito. Paulit-ulit kong sinasabi. Habang tinatangkang isalba kahit konti ang oras niya sa mundo. Wala na akong pakialam sa paligid. Sa gulo, sa digmaan, sa tama o mali. Ang mahalaga sa oras na iyon ay ang humingi ng tawad. Kahit alam kong huli na. At sa bawat luha kong pumapatak sa pisngi niya, ramdam ko kung gaano kabigat ang pagkakamali ko at kung gaano kasakit ang mawala ng taong buong puso kong pinilit na intindihin. Pero ako pa rin ang naging dahilan ng pagdurusa niya. Hanggang sa tuluyan siyang nalagutan ng hininga. Ramdam ko ang huling paghinga niya sa dibdib ko. Parang isang bulong na dahang-dahang nawala sa hangin. Pagkatapos noon, katahimikan. Hindi na gumalaw si Inigo. Hindi na niya naiganti ang sarili. Hindi na niya narinig ang mga huling salitang binitawan ko. Napayuko ako habang niyayakap ang katawan niyang malamig na. Para akong binuhusan ng tubig na may halong apoy. Nanlalamig pero mahapde. Hindi ko na kayang sumigaw. Umiiyak akong tahimik. Humihikbi. Habang ang dugo niya ay dumidikit sa mga kamay ko. Patawad. Bulong kong muli. Kahit alam kong hindi na niya maririnig. Hanggang sa inaya ako ni tatay na bumalik na sa tinutuluyan namin. Wala akong lakas na tumanggi o sumagot. Parang wala na ako sa sarili. Tahimik lang akong sumunod habang tuloy pa rin ang pag-agos ng luha ko sa mga mata. Pagkarating ng bahay ay naglinis lang kami saglit. Pagkaupo ko sa gilid ng kama, kusa na akong niyakap ni tatay. Mahigpit. Balik ka na, anak. Bulong niya habang hinahagod ang likod ko. Balisa pa rin ako sa pag-iyak. Nanginginig ba ang mga kamay ko? Nahihirapan pa rin akong huminga sa bigat ng nangyari. Kaya tsaka ko lang naibulalas. Mahina. Halos pabulong. Ayaw ko na. Ayaw ko na, tay. Ayaw ko nang manggamot. Ayaw ko na. Nawala na ako ng gana nun. Parang kinalimutan ko na ang lahat ng pinanghahawakan ko.
ang sinumpaan kong tungkulin. Ang dedikasyon kong gamutin at iligtas ang buhay ng iba. Wala na akong naramdaman kundi pagkawatak-watak. Kinausap ako ni tatay. Tahimik lang muna siya. Tapos maharahan niyang sinabi, "Hindi mali ang desisyon mo, anak." Sabi niya, tama lang ang ginawa ko. Mahal din daw niya si Inigo. Itinuring na anak. Pinalakit minahal sa abot ng kanyang makakaya. At kahit siya, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa kaibigan ko. Pero sa mga mata ni tatay, isang bagay ang hindi maitatanggi. Aswang na si Inigo. At dahil doon, hindi raw magbabago ang pananaw niya. At kahit gaano pa kabait si Inigo noon, kahit hindi pa siya ang may sala sa lahat, darating at darating ang araw daw na maaaring gumawa pa rin siya ng masama. Hindi dahil masama ang puso niya, kundi dahil yon ang kapalaran ng lahi niya. Ang mga nilalang na kailangang ipaglaban ang likas nilang pagkatao. Kaya sabi ni tatay, mainam na rin daw na natapos agad ang buhay ni Inigo para hindi na siya makapanakit, para hindi na dumami ang kasalanang dadalhin ng kaluluwa niya sa kabilang buhay. Alam kong mabuting bata si Inigo. Sinunod niya lang ang ama niya dahil ayaw niyang maiwan. Hindi siya masama. Wala siyang kasalanan, anak. Dagdag ni tatay. At doon ako muling nabiyak. Mas mabigat pa sa kahit anong sugat na naranasan ko sa katawan ang marinig kong wala siyang kasalanan. Pero ako ang dahilan kung bakit wala na siya ngayon. Sabi pa ni tatay, "Anak, huwag ka nang malungkot at lalong huwag mong sisisihin ang sarili mo." Hinawakan niyang balikat ko. Marahan, pero may bigat ng damdamin. At saka nagsalitang muli. "Alam kong masakit, pero tandaan mo, ang tunay na Inigo, yung Inigo na kaibigan mo, yung batang sabay mong lumaki, nagpapasalamat sa iyo dahil pinutol mo agad ang sungay niya bago pa siya tuluyang lamunin ng kadiliman." Napatingin ako sa kanya habang pinipigilan ko ang luha ko. "Mas magiging masaya sa Inigo kung magpapatuloy ka sa panggagamot. Dahil alam niyang kaya mo pang mailigtas ang ibang tao. Kaya mong pigilan ang sumpa na bumabalot. Na baka sa iba pa ay kaya mong baguhin ang kapalaran. Huwag mong hayaang masayang ang mga taon na iginugol mo sa pag-aaral bilang albularyo sa paniniwala mo sa kabutihan." Tahimik akong napayuko. Sa gitna ng lahat ng sakit, parang unti-unting may apoy na bumalik sa puso ko. Hindi pa buo ngayon. Pero alam kong darating ang panahon. Babalik ako. Dahil kung para sa akin ang pagiging albularyo, gagawin kong may saysay ang bawat sugat na naranasan ko. Lalo na ang pagkawala ni Inigo. Matagal din akong namahinga noon sa panggagamot. Parang nawalan ako ng kulay, ng sigla, ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay na dati ay buong pusong yakap ko. Hinayaan ko ang sarili kong malugmok. Walang araw na hindi ko naaalala ang mukha ni Inigo. Tahimik ang mga araw. Wala akong ginagamot. Wala akong nilapitan. Wala akong pinagkakatiwalaan kahit sarili ko. Ang mga halamang gamot sa likod bahay, unti-unting natuyo sa kakulangan ng atensyon. Ang mga lampara sa silid ng panggagamot, nananatiling patay. Para bang ang buong paligid ko'y nagluksa rin kasama ko. Sa bawat gabi, may bigat sa dibdib ko na hindi kayang buhatin kahit ilang dasal. Hindi ko alam kung kailan ako babangon. Hindi ko rin alam kung gusto ko pa.
Pero sa panahong iyon, pinili kong damhin ang sakit. Pinili kong tanggapin ang lamat sa puso ko. Dahil sa pagkawala ni Inigo, nawalan din ako ng bahagi ng sarili ko. At kailangan ko munang tanggapin iyon bago ako muling maging buo. At salamat sa Diyos, hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Gumaan bigla ang pagaramdam ko. Hindi man tuluyang nawala ang sakit. Natuto akong mamuhay kasama ito. Parang peklat sa balat, nandoon pa rin. Pero hindi na masakit hawakan. Unti-unti kong binubuksan muli ang lumang silid ng panggagamot. Isa-isang inayos ang mga bote ng langis, mga tuyong dahon, at mga ugat na matagal kong hindi nasilayan. Nakita ko si nanay at si tatay, pati ang ilang mga kamag-anak namin na nakatanaw sa akin habang muling inaayos ang mga gamit ko sa panggagamot. May mga ngiti sa kanilang mga labi. Unti-unti, naging bahagi ulit ng araw-araw kong buhay ang pagiging albularyo. Sa bawat hilot, dasal, at tapal ng mga halamang gamot, unti-unti ko ring nararamdaman na muling bumabalik ang koneksyon ko sa sarili ko. Wala na yung takot na baka mawala na naman ako ng minamahal. Wala na yung tanong kung tama pa ba ang ginagawa ko. Ang naiwan na lang ay katahimikan. Yung klase ng tahimik na galing sa pagtanggap sa sarili at sa kapalaran. At habang nakikita kong nagiging maayos ang buhay ng mga taong nilalapitan ako, alam kong unti-unting gumagaling din ako. Hindi lang bilang manggagamot, kundi bilang isang taong minsang nasaktan, pero piniling bumangon at ipagpatuloy ang misyong naiwan sa kanya. Ang dami ko pang mga aswang na nalabanan noon. Iba't ibang anyo, iba't ibang lakas, iba't ibang gawi. Pero sa bawat laban, dala ko palagi ang galit. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nangingimi. Palagi kong iniisip, kung wala lang sanang mga nilalang na yon, baka maayos pa ang buhay ng kaibigan ko. Baka buhay pa sa Inigo. Sinisisi ko silang lahat. At dahil doon, hindi na ako natutong maawa. Para sa akin, bawat aswang na natatanggal ko sa mundong ito ay isa ng hakbang palayo sa kasamaan. At isa ring hakbang palapit sa hustisyang matagal ko nang gustong maibigay para kay Inigo. Sa ginawang paghawa sa kanya ng tatay niya, dahil alam niyang kaya niyang samantalahin ang damdamin ng kaibigan ko, dahil sa kagustuhan niyang makaramdam ng kalinga. Hanggang sa nagkaroon ako ng sariling pamilya. Tahimik lang ang buhay namin. Malayo sa gulo, malayo sa kadiliman ng nakaraan. Pero kahit gaano pa kasaya o kapayapa ang mga araw, hindi nawawala sa kwento ko sa Inigo. Palagi ko siyang nababanggit sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga gabing nagkukwentuhan kami bago matulog. Sa mga umagang sabay-sabay kaming nag-aalmusal. Hindi ko siya ipinakilala bilang aswang. Ikwento ko siya bilang matalik kong kaibigan. Mabait, mapag-alaga at masayahin. Ikwento ko kung paano niya ako tinulungan noon. Kung gaano siya naging parte ng kabataan ko. Kung paanong ang bawat hakbang ko sa panggagamot ay may bakas ng presensya niya. Kahit wala na sa Inigo, lagi ko pa rin sinasabi sa mga anak ko na siya ang ninong nila. Kapag may okasyon, binabanggit ko na kung buhay lang si Inigo. Siguradong masaya siyang kasama namin. Kapag birthday nila, iniisip kong baka kung saan man siya naroroon. Binabati niya rin ang mga bata sa sarili niyang paraan. Hindi nila siya nakita ni minsan, pero ramdam nilang mahalaga siya sa akin. At habang lumalaki sila, unti-unti nilang nauunawaan kung bakit sa bawat albularyong ritual ko, sa bawat panalangin,
At sa bawat pagharap sa panganib, palagi kong binabanggit ang pangalan ni Inigo. Hindi lang siya alaala, isa siyang paalala. Paalala na kahit gaano kabait ang puso ng isang tao, kung mapapalibutan siya ng kadiliman, maaari siyang mahulog dito. At bilang albularyo, tungkulin kong pigilan iyon. Hanggang sa mga anak ko na ang nagsanay bilang mga albularyo, mga tagapagmana ng pananampalataya, ng kaalaman, at ng tungkuling iniwan ng mga ninuno namin. Wala man sa kanila ang nakaranas ng pagkakaibigang kasing lalim ng samahan namin ni Inigo. Masaya ako dahil magkakapatid silang magkasama sa proseso. At sa tuwing pinagmamasdan ko silang magkatuwang sa pagtulong, sa paghilom, sa paglaban sa dilim, sigurado ako, walang masisirang pangako, walang mawawalang landas, sapagkat sa puso nila, malinaw ang tatak ng kabutihan. At alam kong kahit anong pagsubok ang dumaan, hindi nila tatalikuran ang liwanag. At alam nilang hindi ko din hahayaan na mawala sila sa batas ng angka namin. Nasira man ang pangako namin ni Inigo sa isa't isa, hindi nawala ng saysay ang lahat ng pinagdaanan namin. At ngayon, bagamat hindi na siya kasama sa mundong ito, naging bahagi pa rin siya ng pundasyon ng kung sino ako at kung sino ang mga anak ko. Kaya sa bawat dasal naming magkakapamilya, hindi ko nakakalimutang banggitin ang pangalan niya. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa pagbigay ng oras. At sa mga nakapakinig at tumapo sa kwentong ito, sana ay may mapulot kayong aral. Na kahit anong mangyari, ay piliin nyo ang kabutihan kumpara sa masama. Na dumarating talaga sa punto na mag-iiba ang kapalaran ng isang tao. Ang mahalaga lang noon ay huwag kang bibitaw sa liwanag at huwag magpasakop sa dilim. Hanggang dito na lang talaga. Maraming salamat po at ingat kayo palagi. Wakas. Huwag kalimutan magkape.